Nakakain ka na ba ng ginto? Biglang tumunog. Yung ginto ngayon ay hinahalo sa ilang mga mamahaling mga pagkain. Actually, very safe kainin yung mga ginto. Dahil ito ay walang reaction sa katawan, hindi ito na-absorb ng digestive processes natin, so it is safe to eat. Kaya lang, wala rin siyang nutritional value saka health benefits sa consumption nito. Pwede nga kayong bumili ng mga gold leaf, yung mga maging sa mga online shopping. Pero naging popular yung mga pagkain na nilalagyan ng ginto dahil ang ginto ay simbolo ng kayamanan. Simbolo ito ng wealth, simbolo ito ng karangyaan, simbolo ito ng value. At yung ginto sa Biblia, yung napaka-vivid ng imagery, maraming beses ginagamit yung ginto pag pinag-uusapan yung halaga ng isang bagay. At dito sa passage natin, ginamit ni Apostle Peter yung ginto bilang larawan ng pananampalataya. Kaya yun yung magiging pangangaral natin ngayon kay Apostle Peter. Kaya tumayo po tayo. Babasahin natin ang passage natin, 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Peter chapter 1 verse 7. If you remember, yung last na afternoon sermon din natin ay galing dito, pero nag-focus tayo sa verse 6 at sa verse 8. Ngayon, ang focus natin ay ang verse 7. But let us read 1 Peter 1, 6 hanggang 9. 1 Peter 1, 6 hanggang 9. But again, we will focus sa verse 7 lang. This is the word of God. In this you rejoice. Though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. 7. So that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen him, you love him. Though you have not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. So si Apostle Peter ay sumusulat sa mga nagdurusang mga mananampalataya. Tinawag niya yung mga believers na mga pilgrims. Ibig sabihin, hindi sila permanenteng taga dito. Ang tawag niya sa chapter 1 verse 1 hanggang 2 na sila ay tinatawag na elect exiles. Mga hinirang na hindi taga dito. Mga hinirang na mga pansamantala lang na naglalakbay dito sa buhay na to. At sobrang dami ng binabanggit ni Peter regarding suffering dito sa book ni sa first epistle niya. For example, sa 1 Peter 4:15, ina-advise niya yung mga believers na kung magsasuffer sila sa paggawa ng tama. Huwag sila mag-suffer sa paggawa ng mali. So merong choice sila. May choice sila kung magsasuffer sila sa paggawa ng tama o magsasuffer sila sa paggawa nila ng mali. Pero wala silang choice kung magsasuffer ba sila o hindi. Hindi yan ang pagpipilian. Hindi ang pagpipilian mag-suffer o hindi mag-suffer. Ang pagpipilian, bakit ka magsasuffer? Ang sinabi niya dito sa 4:15 ay mag-suffer ka sa dahil gumagawa ka ng pagsunod sa Diyos. 4:19, tinatawagan niya rin sila ng mga nagsasuffer na mag-submit according to the will of God. They will commit their souls to Him. Magtiwala sila sa Diyos kahit na dumaranas sila ng mga pagdurusa. Sa 1 Peter 5 verse 10, ina-assure niya yung mga believers na sa kabila ng mga pagdurusa at sakit at pait na meron sila dito sa mundong ito, they can hope na sila ay i-restore ng Diyos, sila ay i-conform ng Diyos, sila ay palalakasin ng Diyos, sila ay i-establish ng Diyos. Kaya sumusulat si Peter dito to a suffering people.
At ang mga Kristiyano ay nagre-rejoice, nasisiyahan sila dahil sa kabila ng mga pagdurusa na meron sila dito sa mundo, ay merong paparating na kaluwalhatian. Nabasa natin sa verse 6 and the surrounding verses na in this you rejoice. May kasiyahan sila dahil hindi permanente yung pagdurusa dito. Hindi yun walang hanggan. Hindi eternal ang suffering ng Christians dahil may paparating na kaluwalhatian na magiging tuldok o katapusan ng lahat ng kanilang mga pagdurusa. Yan ang ipinangaral natin sa previous sermon natin at dahil doon sila ay nagpupuri at nagluluwalhati sa ating Panginoon. But, hindi pa dumarating yung panahon na yon. Wala pa. Kaya sila umaasa. Kaya sabi ni Apostle Peter, in a little while, habang nandito pa tayo, we will face yung ganong mga klase ng suffering. May joy despite trials, and for a little while, habang nabubuhay tayo, we will face yung mga ganong klase ng mga pagdurusa. At yung mga pagdurusa, according kay Peter, ay ina-identify niya bilang mga test. Yun ay pagsubok. Yung proper word na pagsubok, sinusubok. Ang lahat ng pagdurusa ay pagsubok mula sa Panginoon. Ginamit dito ni Apostle Peter yung mga imagery ng metallurgy, yung blacksmith, yung paglilok ng mga bakal, ng mga bato at mga mineral na meron tayo dito. Ang sinabi niya, ginamit niyang word, imagery ay yung ginto na dumadaan sa apoy. Ang pananalig daw ay higit sa ginto na dumadaan sa apoy, na pinapadaan sa apoy. At ng description ni Apostle Peter is that yung fire na yon ay yung test. Yung ginto ay yung faith ng mga believer na kapag dumaan na sa pagsubok yung pananampalatayang yun, yung magiging resulta nun is that it will be found out to be a faith more valuable than gold, na ito'y higit sa lahat ng mga nasisira dito sa mundong ito. Alin yon? Pananampalataya. Yung pananampalataya, yung higit sa mga pinakamahalaga dito sa mundong ito. Kaya faith that is tested by time, tested by difficulties, yun ang faith na sinabi niya sa dulo ng panahon ang makakapagluwalhati kay Jesus. Yun yung pananampalataya na mapapapurihan yung Panginoong Hesukristo. So that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in the praise and glory and honor. Nino? Doon at the revelation of Jesus Christ. Kaya iting mensahe galing dun sa verse 7. True faith is a precious tested faith that glorifies the Lord Jesus Christ. True faith is a precious tested faith that glorifies the Lord Jesus Christ. Ang pananalig na napapatunayang natatangi sa pamamagitan ng mga pagsusulit, yun yung tunay na pananalig na nakakapagbigay kapurihan sa Panginoong Hesukristo. Maraming mga text sa scripture na nagko-corroborate dito. For example, sa Hebrews chapter 11 verse 6, sinabi doon, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi mapapapurihan ng Diyos. Hindi mapapapurihan si Kristo. Kahit anong gawin mo, kung walang faith, hindi mapapupurihan ng Panginoong Hesukristo. Sinabi rin ni Apostle Paul sa Romans 14, verse 23, whatever is not from faith is sin. Sabi ng Hebrews, walang pananampalataya, hindi mapapupurihan ng Diyos. Sabi ng Romans, lahat ng ginagawa kung walang pananalig ay kasalanan. Imagine that. Kaya ang faith ay necessary. Kinakailangan ng pananalig para mapapurihan ng Diyos. Possible pala yun na mayroon tayong mga gawin nang walang pananalig, hindi mapapapurihan ng Diyos. Hindi lang hindi napapapurihan ng Diyos, kasalanan pa. Kasalanan pa ito. Ngayon, anong klase ng faith ito? Anong klaseng faith yung nakakapagbigay puri kay Jesus? Bago
bago tayo pumunta doon sa mga dalawang punto natin, gusto ko lang sabihin na ang hindi matatawag na tunay na pananampalataya ay ang generic faith. Ito yung faith na tinatawag na nominal faith. Ito yung pananampalataya na sabay sa agos. Ito yung pananampalataya na sasabihin lang, naniniwala naman ako sa Diyos. Hindi yan makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil ang pananampalataya na tinutukoy ng Biblia ay nakapagliligtas na pananampalataya. Ang tinuturo ng Biblia ang pananalig ay hindi generic na faith. Hindi lang nagsasabi na naniniwala akong may Diyos. Hindi ganyan ang tinutukoy ng Biblia. Ang pananampalatayang ito'y nakapagliligtas na pananampalataya. Pananampalataya na umaamin sa kanyang sariling kasalanan. Pananampalataya na tumitingin kay Jesus at sa kanyang krus na nandun lang yung kaligtasan. Pananampalataya na pangkaligtasan. Ang kahit anong uri ng pananampalataya na hindi kay Jesus nakatingin para sa kaligtasan ay ni minsan hindi makakapagbigay ng puri sa Diyos. Dahil yun ang punto ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, tumingin ka sa bugtong kong anak para magkaroon ka ng kapatawaran. Tumingin ka sa bugtong kong anak para magkaroon tayo ng pakikipagkasundo. Tumingin ka sa bugtong kong anak para sa buhay na walang hanggan. At pag binaliwala natin yon, kahit anong claim, kahit anong profession, kahit anong sambit at banggit na may pananalig yung isang tao, hindi yan ang binabanggit ng Biblia na pananalig. Kaya kung ikaw ay may ganitong pananalig, sinasabi mo, lumaki naman ako na naniniwala sa Diyos, lumaki naman ako na kilala ko si Jesus. Kinikilala mo ba si Jesus na tagapagligtas ng makasalanang ikaw? Kinikilala mo ba si Jesus na umako at tumanggap ng parusa na nararapat sa iyo? Yan ang nakapagliligtas na pananampalataya. Kaya sana ay ikaw ay totoong manalig. Magkaroon ka ng saving faith at hindi generic na faith. Ngayon, pupunta tayo sa teksto natin. May binabanggit dito na dalawang pagpapakilala sa pananalig na nagluluwalhati kay Jesus. Yung una, true faith is tested through the fire. And number 2, true faith is worth more than gold. So una, ang tunay na pananalig ay sinusubok ng apoy. At pangalawa, ang tunay na pananalig ay nakahihigit kaysa sa ginto. So yung una, true faith is tested through the fire. Marami mga key situation sa buhay natin bilang mga mananampalataya kung saan sinusubok ng Diyos yung faith natin. Meron tayong 5 na babanggitin ako. Ito yung mga key situations kung saan sinusubok ng Diyos ang pananalig natin. Una, pagdurusa. Pag nagkaroon tayo ng sakit, nagkaroon tayo ng pagkawala, nagkaroon tayo ng pagkalungkot, nagkaroon tayo ng persekusyon. Lahat ng yan ay suffering. Lahat ng yan ay pagsubok ng Diyos. Temptation, number 2. Ang mga tukso rin, hinahalina tayo sa kasalanan o sa mga pagdududa sa Diyos, yan rin ay pagsubok ng Diyos. Hindi siya ang nagbibigay ng tukso, pero ang tukso rin ay mga pagsubok sa ating pananampalataya. Pangatlo, success. Pag nagtatagumpay ka sa buhay, may nararating ka, puro magaganda yung nangyayari sa buhay, yan din ay pagsubok ng Diyos. Pang-apat, panawagan sa pagsunod. Kapag alam mo na may tinatawag ka ng Diyos para sa sakripisyal na mga pagsunod sa Kanya, mga endurance sa mga pinapagawa niya sa iyo, na ituloy mo to, yan din ay pagsubok ng Diyos. Itutuloy mo ba? O kaya naman ay magsasakripisyo ka ba para sa pagsunod? Pang-5, pagharap sa kamatayan. Ang pagharap sa kamatayan ay pagsubok rin sa pananampalataya. Na kapag tayo na yung haharap sa kamatayan, it is no doubt, doon na lalabas yung tunay na pinaniniwalaan mo patungkol sa Ebanghelyo. Now,
yung mga yan ay mga key situations kung saan sinusubok yung pananalig ng Kristiyano. Pero sa epistle ni Apostle Peter, ang mga testings at trials are often described as painful. Kaya ang imagery niya nga ay ginto na dumadaan sa apoy. Hindi masaya yon. So alis na doon yung prosperity muna. Kasi totoo naman na nagtetest yun, pero ang tinutukoy ni Apostle Peter dito ay yung mga masasakit. Ang tinutukoy ni Apostle Peter dito ay mahihirap. Yung tinutukoy ni Apostle Peter dito ay mga hindi kaaya-aya na mga probidensya at pangyayari. At ang very specific to suffering. In short, yung suffering, ayan ay testing ng Diyos sa pananalig. Now, bakit nga ba nilalagay sa apoy yung ginto? Yung goal ni Apostle Peter dito sa kanyang imagery, nilalagay yung ginto sa apoy para mapatunayang ginto siya. Nilalagay yung ginto sa apoy para mapatunayang ginto siya. That's the point. Hindi goal ng image ni Apostle Peter na nilalagay sa apoy para mapatunayang hindi ginto. Hindi yun ang point niya. Although it can happen. Pwedeng mangyari yun. Pwedeng mga inaakalang ginto at nilagay sa apoy, hindi naman pala ginto. Pero ang point ni Peter ay mapatunayang ginto. Proven. Mapatunayan na sila ng mga nagre-refine ng ginto, kapag binigay nila iyon do sa mga metallurgist, umaasa sila, tunay yung ginto nila. Hindi sila umaasa na sana hindi totoo. Hindi. Nung pinadaan nila sa apoy yun, umaasa sila na buong ginto yung meron sila. At yun yung point ni Apostle Peter. The goal is to prove there is much gold there. Kaya it is after undergoing painful divine testings that faith is proven true. Sakalang mapapatunayan na tunay ang pananalig pagkatapos itong dumaan sa mga masasakit na pagsusulit ng Diyos. Sakalang mapapatunayan ang pananalig pagkatapos itong dumaan sa mga masasakit na pagsusulit ng Diyos. May dalawang dahilan kung bakit nilalagay yung ginto sa apoy. Yung una, para patunayan na ginto siya. Yung pangalawa, para alisin yung mga dumi niya. Yung dalawa yun. To prove, okay, gold to. Yung another reason ay para i-purify na siya. Purify na siya. So, yung isang part na yun, yung purification, hindi yan ang goal sa text natin. Hindi yan ang point sa text natin. Ang point ng text natin ay para i-prove na siya ay tunay. So, pwede tayong gumawa ng, magbigay ng sermon dyan. Very fitting yon sa James chapter 1. Kung saan yun mismo yung point. Kaya dumadaan sa mga pagsubok. Perhaps another sermon, I can preach on that, on the same topic ng suffering, on that regard. But for now, ang purpose is to test, to prove na tunay yung pananalig. In our theology, kailangan nating paniwalaan at ikumpisal na ang Diyos ay isang nang susubok na Diyos. God is a testing God. Hindi yan sorpresa. Ang Diyos ay isang Diyos na nanunubok. Ang Diyos ay isang Diyos na nagbibigay ng pagsusulit. God is a refiner of all of those who claim the name Christian. Tayo, hindi natin pwedeng subukin ng Diyos. Kasalanan yon. Yun yung sabi ni Jesus kay Satan sa kanyang temptation. Sabi niya, you do not test God. Hindi natin pwedeng subukin ang Diyos, pero ang Diyos pwede niya tayong subukin. Ang Diyos kaya niya tayong subukin. At ang Diyos dapat niya tayong subukin. God does test us. God can test us and God must test us. Yung mga teacher natin sa private at public school, pwede sila magbigay ng quiz anytime they want sa mga estudyante nila. Pwede sila magbigay ng test sa kanilang mga estudyante. Pero hindi pwede yung estudyante ang magbigay ng test sa teacher nila.
Hindi nila pwedeng sabihin, "Sir, sagutan mo to." No. Ang pwede lang magbigay ng test sa isang teacher ay yung superior niya, yung mas nakakataas sa kanya. Ganon tayo sa Diyos. Wala tayong karapatang subukin ng Diyos, pero ang Diyos ay merong karapatan na subukin tayo. Siya ay merong prerogative na tayo ay subukin. At ganon din sa mga eskwelahan, sa mga paaralan, merong mga special cases kung saan ang ilang estudyante ay pwedeng ma-exempt sa test. Pwede magbigay ng mga special consideration o exempted ka ngayon sa test. But sana wag nating isipin na merong exempted sa pagsubok ng Diyos. Walang ni isang Kristiyano ang exempted sa mga pagsusulit na ibibigay ng Diyos. Sa lumang tipan, napakaraming mga kapatid tayo sa pananampalataya na sinubok ng Diyos. Si Abraham ay sinubok ng Diyos at pumasa siya. Si Job, na nasa exhortation natin kanina, nasa series tayo ng scripture reading at call to worship. Si Job ay sinubok din. His faith was proven to be gold. Si Shadrach, Meshach at Abednego ay sinubok. Totoong apoy pa. Pero sila ay napatunayang tunay na nananalig. Si Daniel ay sinubok rin ng Diyos. At napatunayang siya ay tunay na nananalig. Pero pagkatapos lang ng mga masasakit na karanasan nila, doon napatunayan na ang pananampalataya nila sa Diyos ay totoo. Pagkatapos ng mga pagsusulit, saka napatunayan na ang pananalig nila sa Diyos ay totoo. Kaya bilang mga mananampalataya ngayon, you should interpret the difficult seasons of your life as God's testing of your trust and loyalty to Him. Sa mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mahihirap, masakit, at maraming pagdurusa na panahon sa buhay natin, we interpret that as God's testing of your trust and loyalty to Him. Pwedeng mamali-mali tayo ng interpretation sa providence. Pero ito ang hindi magkakamali, na totoong sinusubok tayo ng Diyos. Tayo ay pinapadaan ng Diyos sa pagsusulit. At itong pagsusulit na ito ay hindi eksklusibo lang sa iilan. Ito ay daanan ng lahat ng mga tunay na Kristiyano. Merong mga regular na pagsusulit yung Diyos. Mga araw-araw, sinusubok tayo ng Diyos. Kung nasa Kanya ba yung pananalig natin. At merong mga espesyal na pagkakataon. Occasional na pagkakataon kung saan sinusubok tayo ng Diyos. Pero lahat tayo ay sinusubok. Ako ay sinusubok ng Diyos. Ikaw ay sinusubok ng Diyos. Wala ni isang Kristiyano ang exempted. Sa Pilgrim's Progress, may character ng pangalan na si Pliable. Kausap niya si Christian. Naglalakad sila. Papunta na sila doon sa Celestial City. Nasa simula pa lang sila ng paglalakbay nila. Pero itong dalawang karakter, si Christian at si Pliable, nalaglag agad sa isang swamp. Yung Slough of Despond. At unang laglag niya pa lang, ang sinabi kaagad ni Pliable, "Is this the happiness you have told me all this while?" Ito ba yung kasiyahan na pinapangako mo? Ito ba yung kasiyahan na ipinapangako mo? Very relevant ito, no? Dahil dito sa text natin, nakapagitan siya sa dalawang kasiyahan. May kasiyahan. Sabi ni Pliable, ito ba yung kasiyahan na sinasabi mo? Bakit ganito? Nagsisimula pa lang tayo. Ganito na yung nangyayari. Merong mga Kristiyano na disillusion sa pagharap nila na ang realidad ng buhay ay may paghihirap na dapat harapin ng bawat Kristiyano.
Pero binibigay ito ng Diyos, yung mga pagsubok na yon, hindi para i-discourage tayo. Hindi binibigay ng Diyos yung pagsusulit para ma-discourage tayo. Kung hindi para harapin natin yung realidad ng Kristiyanong pamumuhay at niloob ng Diyos na subukin tayo sa mga panahon ng paghihirap. Ang kalooban ng Diyos ay patunayan na ginto yung pananampalataya natin. Yun ang goal niya. Kaya kapag nakakaranas ka ng ganito, God meant it for good. Hindi niya binabato dahil gusto ko umalis ka na. Hindi binigay ng Diyos yung paghihirap na yon para i-discourage tayo. God gave that so that after that test, our faith will be proven to be more precious than gold. Na mapapatunayan sa mga paghihirap na yon na siya talaga ang Diyos mo at ikaw talaga ay parte ng bayan niya. You see, si Apostle Peter, hindi siya nagsasalita dito from theory. Si Peter ang sumulat nito. Hindi siya nagsusulat theoretical. Siya mismo mula sa karanasan niya ay paulit-ulit na sinubok ng Diyos. At ito si Apostle Pedro, sa maraming pagsubok sa kanya ng Diyos, halos malaglag na siya. Dahil kumagat siya na iniwanan niya si Jesus. He failed. May mga times na si Apostle Peter, yung writer natin, ay pumalya mismo sa pagsubok. Pero tumayo siya. Bumangon siya at sinubok ulit siya ng Diyos at pinatunayan niyang tunay yung pananampalataya niya. Ang isa sa mga pinakamagpapalakas na katotohanan ay yung pananalig niya na sinusubok ay pinapanalangin ni Jesus. Sinabi mo mismo ni Jesus, I pray that your faith might not fail. Na hindi mawala yung pananampalataya niya. Bakit? Susubukin siya eh. Dadaan sa apoy yung pananampalataya na vocal at verbal na verbal si Apostle Paul. Bukang bibig niya, hindi ko iwanan si Jesus. Bukang bibig niya, mamamatay ako para kay Jesus at susubukin yon. At sabi ni Jesus, pinapanalangin ko na hindi pumalya yung pananampalataya mo. Sinubok ng Diyos si Pedro dahil gusto niyang patunayan na totoo yung pananalig ni Pedro. Sa sarili niya, sa mga taong nakapaligid sa kanya, sa mga kapwa niya Kristiyano, at maging sa harap ng mga hindi mananampalataya, at doon napapurihan ang Diyos. Pangalawa, yung true faith, it is worth more than gold. Ang tunay na pananalig ay nakahihigit sa ginto. Ang ginto ay kilala bilang valuable na elemento o bagay dito sa mundo. At sa panahon nila, it is considered indestructible. Hindi ito madaling mawasak. Sabi nga ng isang historian, si Pliny the Elder, sabi niya, gold is the perfect of all metals. It is never tarnished nor damaged and retains its beauty forever. Grabe yung description nila sa ginto. Yung ginto daw ay pinaka-perfect na metal. Sabi niya, hindi ito kinakalawang. Hindi ito naluluma. Hindi rin ito nasusunog. Kaya ginto yung ginagamit na material sa mga coins sa panahon nila. At ginto rin yung ginagamit na material sa mga mamahaling jewelries maging hanggang ngayon. Pero according kay Peter, yung pananalig daw ng Kristiyano, pagkatapos mapatunayang totoo, ay higit pa sa ginto. Higit pa sa napakahalagang ginto. Itong ginto, it may look indestructible dito sa mundong ito, but i-compare ito sa eternity, it is categorized as perishing. Yun yung sabi sa text natin. Ang sinabi dito sa verse 7, more precious than gold that perishes.
Sa panahon nila, indestructible ito. Sa panahon nila, hindi ito nawawasak. Sa panahon nila, napaka-permanent nito sa kanyang value. Pero sabi ni Peter, gold that perishes. Importanteng bagay sa buhay, nawawala. Yung mga pinakamahalagang bagay sa buhay, it perishes. At sabi niya, yung faith ay higit na mas mahalaga sa sobrang halaga na gintong ito. Sabi ni Barnes, it may not perish in the fire, yung gold, but it will in some way, for it will not endure forever. Hindi pang walang hanggan ang ginto. Hindi pang walang hanggan ang kahit anong pinakamahalaga na pansamantala. At ano yung greater than pure and tested gold? It is a pure and tested faith. Yung pananalig na subok na ng panahon ay ang pananalig na makapagtataas sa pangalan ni Hesukristo. That it is time-tested faith. That is the faith that is precious, that exalts the name of Jesus Christ. Kapag subok na subok ang pananampalataya, yan ang makapagtataas kay Hesukristo. Siguro iba na imagery natin ngayon kasi nasa postmodernic age na tayo. Hindi na natin masyado ginagamit yung language ng gold sa panahon natin. Siguro pwede nating isipin na yung pananampalataya ay parang walang review at walang star na online product. Perhaps, mas maintindihan natin yung ganong klase ng imagery. Kasi pag namimili tayo online, nag-online shopping ka, ang pinagkakatiwalaan mong bilhin ay yung may mga review na. Ibig sabihin, subok na, ginamit na, yung may star na. Kasi no matter how appealing, kahit gaano kaganda yung product na yon, gaano ka-reasonable yung price na may makikita ka sa online, kung wala yung review, zero. Walang review, walang star, hindi mo bibilhin yon. Scam yon. Bakit? Kasi hindi pa subok. Ang gusto mo ay subok na. Yung gusto mo ay napatunayan na. Yung gusto mo ay na-test na. Kung talagang totoo. Yun ang tatanggapin mo. Yan ang sinasabi ni Apostle Peter dito sa gold refined by fire. Na ang nakakapagluwalhati kay Jesus, ang nakapagtataas kay Jesus, what will give Him praise and glory and honor, ay yung subok na pananalig. Isang napatunayan na, tried and tested na klase ng pananampalataya sa Kanya. So people may profess faith in Jesus, but unless it is tested, hindi ito pwedeng i-identify as more precious than gold that perishes. Hindi naluluwalhati si Jesus sa salita lang. Hindi naluluwalhati si Jesus sa salita lang. Naluluwalhati siya kung siya mismo ang pinapahalagahan sa pamamagitan ng mga pagsubok na iyon. Alam nyo ba na yung word na precious, yung ginamit dito, ay ginamit pa ulit ng 3 beses sa 1 Peter. Sa 1 Peter 1:7, precious, 3 beses ulit ito ginamit sa 1 Peter. Sa 1 Peter 1:19, alam niyo yung tinawag na precious, yung dugo ni Jesus. Sa 1 Peter 2:4, alam niyo kung ano yung tinawag na precious, si Jesus mismo. Sa 1 Peter 2:6, alam niyo yung tinawag na panghuling precious, si Jesus mismo ulit. Sa 1:7, precious faith. At yung the rest na dinescribe na precious sa 1 Peter, puro si Jesus. Paano maluluwalhati si Jesus kung hindi siya yung precious? Paano maluluwalhati ang Panginoong Jesus kung hindi siya yung kayamanan? Paano maluluwalhati si Jesus kung hindi siya yung pinakamahalaga sa isang nagpapakilalang pananampalataya? Kung ang safety natin ang pinaka-importante, higit sa pananampalataya, paano maluluwalhati si Jesus nun?
Kung ang pagkain ay mas importante kaysa sa pananampalataya, paano maluluwalhati si Jesus nun? Kung ang kalusugan ay mas importante kaysa sa pananampalataya, paano maluluwalhati si Jesus nun? Kung ang tulog ay mas importante kaysa sa pananampalataya, paano maluluwalhati si Jesus nun? Kung ang convenience ay mas importante sa pananampalataya, paano maluluwalhati si Jesus noon? Kung may ibang mas importante at kayamanan at precious kaysa kay Jesus, paano maluluwalhati si Jesus noon? You see, Jesus is exalted when faith is tested. When it is shown that Jesus is better than food, when Jesus is better than money, when Jesus is better than sleep, when Jesus is better than convenience, when Jesus is better than all the people in the world, when Jesus is better than life. Sa panahon na mawala na sa atin ang lahat, na kapag nawala na sa iyo ang lahat, na kapag kinuha na ng Diyos ang lahat ng meron ka, at siya pa rin ay importante, na siya pa rin ay mahalaga, naluluwalhati siya, na ipapamalas sa mundo. Yan ang importante. Yan ang mahalaga, na siya ay tunay na mahalaga. Na kapag siya pa rin ay mahalaga, kahit mawala ang lahat. It exhibits to the world. Precious nga talaga si Jesus. Importante nga pa talaga siya. Kasi may isang Kristiyano na nawala na yung lahat sa kanya, pero mahalaga pa rin si Jesus sa kanya. Na ipapakita, na ipapakmalas kung sino talaga yung kayamanan. Interestingly, yun yung sinabi sa susunod na mga verses, di ba? Sa verse 7, verse 8. Kanino galing inexpressible joy? Saan galing full of glory na kasiyahan? Sa persona ni Jesus. Kaya hamon sa atin ito, mga kapatid, you need to value your faith above all things precious but perishing, because it is what glorifies your Lord. Pahalagahan mo yung pananalig mo kay Jesus. Pahalagahan mo yung pananampalataya mo kay Kristo. Higit sa lahat ng pinakamahalaga dito sa mundo, dahil lahat ay mawawala. Lahat ay lilipas. Yung mga pinakamahalaga sa atin ay lahat mawawala. Pahalagahan mo yung pananalig mo kay Jesus. Na sa pagdating niya, ito yung hawak-hawak mo. Sinabi, at the revelation of Jesus, pagdating niya, hawak-hawak mo pa rin yung pananalig mo. Nagkandawalaan na lahat sa buhay mo. Hawak mo pa rin yung pananalig mo. Hayaan mong datnan ka na hawak mo ang pananalig mo at pinapahalagahan mo ito. You see, napakaraming importanteng bagay dito sa mundo na walang halaga sa langit. Na pagdating doon, it's valueless. Ano ba yung mga pinapahalagahan mo dito ngayon na wala ng value sa eternity? Noong 1848 saka hanggang 1855, may nagkaroon ng isang history-changing event. Actually, na tinatawag na California Gold Rush. Ito yung may tinatawag na California 49ers. Ito yung California Gold Rush, kung saan natagpuan ng ilang mga tao na maraming ginto sa California. At nung natagpuan na ang daming ginto doon, halos 300,000 na tao yung nag-migrate. Mga taga-US at mga taga-labas ng US. Lahat sila, 300,000, nagpuntahan, tumira doon. At
nagbaka sakali sila, makakapagmina sila ng ginto. At totoo nga, sobrang daming ginto doon sa may California. Pero ang nangyari, dahil ang gusto nila ng ginto, nagsulputan lahat ng mga cities, nagsulputan lahat ng mga towns, nagtatayo ng mga bahay, naging syudad. Yung California, biglang nag-boom yung population nila doon. Binild nila yung buhay nila dahil sa ginto. Tinayo nila ang lahat ng buhay nila, napakaraming tao, para sa ginto. And you see, the world is like that. The world is building their lives around gold. Naitatayo ko yung buong buhay ko, lahat ng meron ako, para dito. Pero sabi ni Pedro, merong higit sa ginto. Sabi ni Pedro, merong higit pa sa purong ginto. Kaya Kristiyano, sana itayo mo yung buhay mo. Lagak mo yung lahat ng desisyon mo dito sa bagay na higit pa sa ginto na mawawala rin naman. May you build your life, build your family, build our church around this faith that is greater than gold. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po ngayong hapon na nakapagnilay kami at nakapag-aral kami, nahamon kami sa usapin, O Diyos, ng pananampalataya. Tulungan niyo kami, O Diyos, na pahalagahan namin ang pananalig namin sa iyo. Tulungan niyo kami na pahalagahan namin itong pananalig na makapagbigay ng kapurihan sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami, O Diyos, to build our lives upon this faith, gospel faith. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus na siyang object ng aming pananalig. Amen.